wika, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with His pure water. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winiskan mula sa isang masamang buti at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Muli, tayo po'y magsipo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, isang mapalad na pagkakataon ng ating nasumpungan sapagkat tinaglay natin ang buhay at kalakasan upang sa umagang ito tayo ay magkapuri, walhati sa Panginoon at muli tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. So sa ating din pong mga tagapakinig at tagapanood sa ating social media, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So ang ating pong paksahin ay ating kinuha sa aklat ng Hebreo na kung saan ang wika sa bahagi na ating nasumpungan ay sabi, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. In full assurance of faith. Kung saan ay ang ating pagtutungan tungkol sa kasiguruhan. At naroon ang ating maging tema, ang mapalad na kasiguruhan. So, ang salitang kasiguruhan, assurance, ay isang salitang mayroong bahagi na paniniyak, pagtitiyak. Kung saan pag sinabing assurance na inyong katiyakan, nandiyan ang kasiguruhan, may kumpiyansa, kasama na rin dyan ang pagtitiwala. Nandiyan din ang pagiging secure at seguridad. Kaya napakaganda kapag ang isang o sino man ay tumanggap ng kanyang assurance sa kung sino man. So, sa atin ay naroon ng kasiguruhan sa buhay at yan ay nakasalalay sa ating Panginoon. Sa ating mga narinig na pagtuturo, ang mga kayamanan na sa buhay nito, ang kasiguruhan natin sa mga kayamanan ng sanlibutan ay hindi natin talaga sisigurong makakamta natin. Amen? Pero ang bahagi ng ating napag-aralan, ang kasiguruhan patungkol sa kayamanan ng kagandahang loob, ay maaari nating makamtan. At iyan ay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So kayo ba'y mayaman na mga kapatid? Oo, kaya rin lang mayaman. Di ba? So, saan daw dapat maging mayaman? Sa pananampalataya. Sa pananampalataya at sa binanggit sa 1 Corintios 9:11, mayaman sa kagandahang loob. So, yun ang first and foremost na kayamanang napakaganda kapag kataglay ng isang tao. Lamang kayo pinayaman sa lahat ng bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na magsigawa sa pamamagitan ng namin na magpapasalamat sa Diyos. Kaya dyan, kailangan marami yung ating naipon na dyan. Marami na ba kayong kagandahang loob? O sama ng loob? Baka puro sama ng loob ang inyo naibibigay. Hindi po yan ang kayamanan na pinatitipon sa atin. Dahil marami rin kasi, marami sa inyo mayaman eh. Mayaman ba kayo? Maraming mayaman sa buhay na ito. Bakit? May sariling mundo. Di ba? Pag may sarili kang mundo, edi ang yaman mo. At ang daming tao niyan na mayaman dahil may sariling mundo. Kayo may mga sariling mundo. Ha? Minsan dumarating sa tao yan. Yung pagiging makasarili, may sariling galaw, may sariling kilos, may sariling,
Eh, siyempre, kung sabi niya, eh, akin tong buhay. Hindi, sarilihin ko. Kaya, yung kayamanan na yan, sa pagmamayari mo na kay may sariling mundo, eh, hindi dapat mapangyari sa ating bilang mga mananampalataya. Tayo magiging mayaman sa Diyos dahil ang mundo natin ay umiminog sa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya doon lang tayo magpo-focus sa buhay na ito. Hindi tayo magkakaroon dapat ng ating sariling mundo na paggalaw at pagkilos. Kundi ang ating buhay, gagalaw, kikilos tayo ayon sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Amen? So, dito tayo sa ating paksain na kasiguruhan. Ano niyo itong kantang to, nabuo noong 1873 pa. 1873 na ito makompose na dalawa po ang nagtulong sa awitin na ito. Iba po yung gumawa ng lyrics at iba po yung gumawa ng hymno o ng tono nito. At ang kantang ito ay sadyang nakapokus o nakatuon tungkol doon sa lubos na pagtitiwala. Lubos na pagtitiwala patungkol sa ating kaligtasan. Doon po nakatuon ito, yung salvation. Yung assurance of salvation. Yan po sa awiting yan ay pinakikita na napaka sarap tanggapin na ang isang tao ay may kasiguruhan sa tinatawag na kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At iyan ay kagandahan at natagpuan natin ng mga mananampalataya. Amen? Yung bagay na yan ay napakaganda ng mga nilalaman ng mga kanta na yun, di ba? Blessed assurance, Jesus is mine. Sa opening pa lang ng awit, dinideklara na, kine-claim na ang ownership natin ay sa Panginoon. Ang Panginoon, tayo pag-aari at tayo sa Panginoon. Tayo ba'y pag-aari na ng Panginoon? Amen. Yan ang ating dinideklara sa buhay natin. Lord, ako'y sa iyo at ikaw ay akin. At sa iyo ay naroon. Kaya nga sa chorus, ang sabi, this is my story, this is my song. Itong koro na ito nag-emphasize o pinakikita ang thank you po. Pinakikita ang sabi, continuous worship at kasiglahan sa Panginoon. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ang ating pagpupuri, pagluwalhati sa Panginoon araw-araw. Ito ang akin, ito ang awit, ko't pahayag. Ang nagligtas ay papurihan. Araw-gabi siya ay pupurihin. Kaya, bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Dahil alam natin na naroon ang pag-assure niya sa atin na magkakaroon tayo ng kaligtasan. At iyon i-claim natin. Tinatanggap niyo ba na tayo may assurance ng kaligtasan? Okay, sige po, bababa na ako rito. So, sa buhay, pagka mayroong nagbibigay sa iyo ng kasiguruhan, gaano mo pinanghahawakan ang sinasabi niyang kasiguruhan sa iyo? Pag sinabing kasiguruhan, halos parang nangangako na yun. Once sino man ay nag-a-assure sa iyo, anumang bagay na binibitiwan niya na pananalita sa iyo, ay parang
it's a promise o isang pangako na okay, sige, huwag ka mag-alala, rest assured. And doon yung pagtitiyak niya na ano, mangyayari. Gagawin ko to. Kaya ba, marami nang binigay na pananalitan, pagka-assured sa kung sino man o sa ano man. Sige, ako bahala sa'yo. Sige, pumunta ka. At bibigyan kita. Sige, ang daming puro sige. Ang daming mga pananalita na pagka ganito nangyari, sige, ako bahala. Marami na bang nangako sa inyo ng ganyan? Nagre-rest assured. Pero, mas marami yung drawing. Diba? Marami dyan, mga drawing lang eh. Mga ngako ka, okay, ako, pupunta ako. Diba? Yan yung assurance mo na yung sinabi niya, gagawin niya. Pero, ganun pa rin, drawing pa rin. Marami sa buhay, puro drawing eh. Ha? Maging sa iyong sarili, ang kapangaukawan mo, ha? Parang walang assurance. Bagay na parang ang hirap ng paniwalaan pagka nagsalita ka. Bakit? Hindi natutupad. Hindi natutupad ang mga pangako, ang mga pagpapahayag mo. Ang daming puro drawing at paasa ang iyong sabihin mo sa iyong girlfriend, minamahal kita. Walang ba talaga? Oo. Ano ang katibayan mo? Ano ang assurance ko na mahal mo ako? Sige, papakasalan kita ngayon din. Diba? Galing na. Yun ba ang assurance nun? Hindi nagpakasal. Tapos, ano nangyari? So, yung assurance ba doon ng pagmamahal, hanggang saan? Ha? Ganun lang sa kasal. Yung ba ang naging pagpapatibay mo ng assurance? So, hindi. Parang ang hirap paniwalaan. Ang hirap sa tao na pagka nagbitaw ng salita, rest assured na mangyayari at papangyarihin niya. Minsan, sabihin mo rin sa mga anak mo, mag-aaral kayo mabuti para pagka kayo nakatapos at gaganda ang buhay nyo. May assurance ba yun? Ha? Wala rin, iba. Ilan degree ang matapos. Pero pagdating sa buhay, wala rin. Diba? Kaya may mga bagay tayo parang ini-assure natin, pero parang ang hirap paniwalaan o tanggapin na yan ay mapangyayari. Diba? Marami yan sa buhay natin. Maaaring sa iyong mahal sa buhay, sa mga kasalamuhan mo, maraming mga pagbibigay ng kapangakuan, pagbibigay ng kasiguruhan na ibibigay sa iyo, pero walang maaasahan at walang pag-asa. Kaya kung tungkol sa bahagay ng kasiguruhan sa buhay nito, ang mundo ito walang kasiguruhan. Maging ang buhay natin, walang kasiguruhan. Malakas ka ngayon. Isa lang ang sigurado. Isa lang ang sigurado. Patay. Mamamatay tayo. Dahil kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos ito ay pagbuko. Yun ang nire-rest assured ng Panginoon. Unang-una. Na ang tao, mamamatay ka rin. Kaya yun na lang antayin mo. Pero bago dumating yung bagay na yun, ano ang bagay na dapat mong panghawakan sa Panginoon sa buhay na ito? Naroon na alam natin na matatapos ang buhay natin sa buhay na ito. Pero meron din po ang Panginoon na nagbigay ng assurance sa mga tao na kung saan hindi lamang dito natatapos ang buhay ng tao. Sapagkat kung paano itinatakda ang kamatayan, di sinasabi
paghuhukom. So, gaano ka ngayon katiyak sa kaligtasan, sa salvation of your soul? Tiyak na ba kayo mga kapatid? May katiyakan na. Paglaban. Sure na ba kayo? Sure na. Mahirap magsalita, no? Pero yung assurance ni Lord, Sigurado. ay binibigay niya sapagkat walang salita na lumabas sa bibig ng Panginoon na hindi walang pangyayari. Pag sinabi niya, mapangyayari. Mangyayari. Yan ang mga ang assurance ng Panginoon sa mga tao. At yan ipinlano ng Panginoon matagal na panahon na pinlano niya na kung saan ang mga taong ito, bagamat ito yung mga makasalanan, gusto pa rin bigyan ng pagkakataon. At mahal niya tayo. Amen? Amen. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na huwag mapariwara ang buhay na ito na ipinahiram niya sa atin. Kaya gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang sarili upang ang kung sino man sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng... So ano ang assurance ng Panginoon? Sa salitang yan, sa verso na yan na lagi natin binabanggit at naririnig, ano yung assurance na binibigay ng Panginoon? Katiyakang pinagkakaloob ng Panginoon sa mga tao, kasiguruhan na dinideclare niya na mahal ko kayo. Ayaw ko kayo mapahamak doon sa kapahamakang buhay na walang hanggang kaparusahan. Kaya gusto kong bigyan kayo ng pagkakataon. At sinisigurado ko sa inyo, tatanggapin ninyo ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng may kondisyon. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, ang dami, may assurance na. Sabi, kung gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili upang kung sino man ay sumampalataya ay huwag mapahamak. So, first assurance, hindi ka mapapahamak. And doon ang kasigurahan na hindi ka mapapahamak. Eh, gusto nyo ba yun na walang kapahamakan? Sino ba ayaw ng walang kapahamakan? Lalo na sa buhay na ito. Ang daming mga bagay na pwede mangyari sa buhay na ito. Ang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Pero ano ba yung talagang kapahamakan na darating sa buhay ng tao na sadyang ayaw nating maranasan? Mayroong kapahamakan na talagang darating at darating din doon sa mga hindi magtatagumpay. Sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 2 talatang 11, ano itong kapahamakan na ito na maaring dumating na tapat nandun ang paniniguro ng Panginoon kung ikay magtatagumpay. Ang sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So, may assurance ang Panginoon. Once na ikay makapagtagumpay, hindi ka parurusahan doon sa ikalawang kamatayan. Okay, yung first na kamatayan eh. Lahat tayo ay mamamatay. Pero yung ikalawang kamatayan, mabigat yun. Bakit? Ito na yung kaparusahan doon sa nagniningas na apoy at isuprek na siyang ikalawang kamatayan. Gusto ba natin yun? Ayaw. Pero yung magtatagumpay, ang assurance ng Panginoon, hindi ka pupunta doon sa ikalawang kamatayan. Pero ang mabigat doon, paano magtatagumpay? Para yung kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa ay lubos natin
tanggapin mula sa Panginoon. Kaya yung awit na ito, ito yung pinakikita dito yung total confidence natin sa salvation na binibigay na Panginoon sa atin. Sabihin, kapag ka inaawit mo itong awit na ito, pinapahayag mo sa iyong sarili na parang nakatuon na sa iyo yung pangako na buhay na walang hanggan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya wala kang ginagawa kundi alalahanin yung mga mangyayari, yung pagparito ng Panginoon, angels descending, yung pagkaunin ka. So, yun yung mga pangitain na yan na nakikita doon sa awitin na yun. Yung nakakapaniguro siya sa kapangukan ng Panginoon na nakakapiling niya ang Panginoon. Kaya wala siyang ginagawa sa buhay nito, kundi ito, araw-gabi. Ang ginagawa niya, makapagbigay ng pagpupurit kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya, kung tayo man ay mananampalataya at nabigyan na ng kasiguruhan, pangako pa lang to kasiguruhan. Pag sinabing mangyayari ito. Kaya lang, meron itong reciprocal na para mapangyari yung pangako ng Diyos, meron ka rin gagawin. Kailangan natin na tayo ay makapagtagumpay, ang sabi. Sa tingin niyo ba, kaya ba nating pagtagumpayan? Amen. Tayo ba'y nakakasigurado na? Mahirap pa yung kasiguruhan. Pero yung pangako ng kasiguruhan, binibigay na ng Panginoon. Ikaw na lang ang gagawa. Kung yung kasiguruhan ng Panginoon na yun, makakakamtan mo. Diba? Parang pinag-aralan natin na, di ba? Yung faith, eto na sa'yo, di ba? Ngayon, sasabi mo pa kay Lord, Lord, patatagin mo ko. Palakasin mo ko. Sa panalangin, gayon ba kayo manalangin? Parang inuutosan mo pa, Panginoon na. So kaya nga, ang isang ang gandang panalangin doon ay tulungan mo ako, di ba? Hindi pwedeng purusta na lamang, o sige, Brother Ray, malakas ka na sa pananampalataya. Rest assured, doon ka na sa langit. Meron na bang, pero may mga pananampalataya na tumatanggap dito. Ang tibay ng paniniwala nila. Nawas na natanggap mo ang Panginoon dahil nag-assure ng Panginoon na ako'y ligtas na. Once saved, always saved. Mahirap po yun. Okay, naniniwala tayo, yung assurance ng Panginoon, meron kang kaligtasan ng kaluluwa. Pero kung magtatagumpay ka, kaya nandun sa pagitan nun ng pagtatagumpay na sinasabi, ang kinakailangan maipakita natin na tayo magkakaroon ng katiyakan sa mapalad na kasiguruhan sa buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoon. Amen? Amen. At habang tayo narito, marami ang siniguro ng Panginoon patungkol sa buhay. Maraming mga kapangakuan ng Diyos sa ating mga tao na lagi, sabi natin, lagi rest assured, makatitiyak tayo na ito ay bibigyan niya sapagkat wala ngang sinabi ang Panginoon na hindi niya isasagawa. Gaya nga, kung paano ang Panginoon ay nangako kay Moises, aklat ng unang hari sa Kapitulo 8, talatang 56. Sabi, purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. So, ng Panginoon nangako kay Moises. Kung ano man ang mga pinangako ng Panginoon kay Moises, mahirap namang kunin natin lahat yun, ang dami na. Yan ay para sa bayang Israel.
Pero higit ang pangako niyan ay sila'y dadalhin sa bayang at promised land, pangako na binibigay sa kanila ng Panginoon. At kung dito, makikita natin ayon sa sinasad ng talata, sabi, ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita. So, ganun. Magbigay ng assurance ang Panginoon sa atin. Pagka sinabi niya, walang isang salita na mawawala. Pag sinabi niya, o sige, mga anak, kakain kayo 3 beses sa araw. Nagpas pa nga. Diba? Kaya, once na nangako ang Diyos, rest assured, mapangyayari. Ang kapangakuan ng Panginoon, isang bagay ang siya kanya ipinangako sa kanyang mga anak. Sa aklat ng Hebreo sa Kapitulo 4, talatang 1 at patuloy ang sabi. Mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot doon. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig sa talata. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan ngayon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nakatapos mula ng itatag ng sanlibutan. So, kung paano sa mga Israel, isa rin naging assurance ng Panginoon na ibinigay ng Panginoon sa Israel, kung paano nga sinabi na kayo pupunta, kayo ay makakarating sa lupang pangako. Nakarating nga naman ha? Pero meron din siyang pinangakuan ng assurance na merong hindi magsisipasok. So, hindi mapalat yung hindi nakapasok. Pero nasumpungan nila yung kasiguraduhan na sinabi ng Panginoon na hindi kayo magsisipasok. Pero sa mga mananampalataya, sabi sa talatang 1 na yun, sa natin, mga takot na kayo. Sabi ng sumulat sa mga taga-Hebreo, yamang may iniwang pangako ang Panginoon sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man na hindi makaabot. So may iniwang pangako. Ina-assure ng Panginoon, meron kapangakuan ang Panginoon sa atin na meron tayong kapahingahang iiwan sa atin. Pero mag-ingat dahil baka sakaling sino man daw, hindi makaabot. May pagbababala ang Panginoon. Bagamat nagbibigay siya ng kasiguruhan, may mga pagbababala ang Panginoon na pwedeng mangyari sa mga mananampalataya na sana naman ay huwag mapangyari sa atin. Amen? Kundi sana mapagtagumpayan natin para yung kasiguruhan ng pangako niya ng kaligtasan ng kaluluwa ay huwag dumating doon sa kapangakuan ng sino mang hindi magtatagumpay ay mapasok sa ikalawang kamatayan. Sa aklat ng Hebreo pa rin, sa Kapitulo 6, talatang 12 hanggang 15. Na huwag ngang mga tamad, kundi mga tulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsisipagmana ng mga pangako. Tuloy natin. Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham palibasa ay hindi niya may panumpa ang anumang lalong mataas, ay pinanumpa ang kanyang sarili. Na sinasabi, tunay na pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. So si Abraham, pinangakuan ng Panginoon. Amen? Ano ba pangako ng Panginoon kay Abraham?
Karamihin ko ang lahi. Halos ang sangkatauhan na dumami ang lahi ni Abraham. At kung paanong sa pangakong yan, yung kasiguruhan ng pagpaparami, tiniyak ng Panginoon kay Abraham. Kaya, bagamat sa una, parang ang hirap paniwalaan yung kasiguruhan na yun. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, dahil yung kanyang asawa ay tanda na. Huwag pa. Parang imposible. Kaya tumanggap na ng kasiguruhan parang imposible. Sa buhay na ito lang muna, may mga kasiguruhan bang binigay sa'yo pero parang imposible? Siguro ang hirap naman siguro yun. Sige, huwag ka mainit at pinapangako sa'yo, bibigyan kita ng malaking halaga. Parang yun parang milyon ang pinapangako sa'yo. Parang imposible, di ba? So, anumang bagay na pinangako at parang imposible, ikaw na tumatanggap ng kapangakuan na yun, ano ang nasa kalooban mo? May paniniwala kayo ba? May pag-aalinlangan? O meron kang katibayan na lubos na pagtitiwala at paniniwala doon sa nagbigay sa iyo ng assurance? Isa pag talagang parang imposible, mahirap. Pero ayon nga sa talatang 15, ano ang sabi? At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. So, yung bang pangako na pangyari, yung pangako kay Abraham? Ang tanong, nakapag-antay ba siya? Nakapag-antay siya, di ba? Mag-antay na may kailangan. Ha? Kaya, napakahalaga kapag merong binibigay na assurance sa atin at yan hindi pa dumarating, pero naniniwala ka doon sa nagbigay sa iyo ng kasiguruhan, mag-antay ka na may pagtitiis. Ang Panginoon nangako sa atin, amen? Ang pangako niya, ang pagpasok sa buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Naiinip na ba kayo, mga kapatid? Ha? Kayo ba'y nagtitiis naman? Kung sa pagtitiis, baka sabihin niyan, tinanong mo pa, ang dami ko nga pagtitiis sa buhay na ito sa pananampalataya. So, kasama po yan eh. Kasama po yan sa buhay natin sa pananampalataya. Sa paghahangad natin at paniniwala na ibibigay ng Diyos ang kanyang kapangakuan sa atin, kailangan, gaya ni Abraham, tayo maghintay na may pagtitiis sapagkat ang kanyang pangako, sabi nga sa 2 Pedro sa Kapitulo 3, talatang 4, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulong ng mga magulang ay nananatili ang lahat ng bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng kasimulaan pag-alang. So marami na yung mga maraming mga tawag dito, mga sa'yo, nunuya. Dinidiscourage ka na. Ha? Yung pangako ng Diyos na yan, wala yan. Sinabi niya, babalik siya. Dahil isang pangako niya, ako'y pupunta doon. Ha? At kayo ipaghahanda ko ng dakong kalalagyan. Kayo ba'y naniniwala sa binibigay na assurance o kapangakuhan, kasiguruhan ng Panginoon na siya'y naghahanda para sa atin? Baka naman hindi Baka naman hindi. Kasi yung paghahanda niya ron, natuwang tayo na nag-iipon ng kayamanan sa langit. Tulungan natin siya
na ano, na maihanda yung ating dakong kalalagyan. Yung ating mga gawa at mga kayamanan ay ipadala natin. At tayo ay naniniwala na ang kanyang pangako, ang kasiguruhan sa pangako niya ay gagawin niya. Dahil sabi niya sa 3:9, pa rin ang hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay sa pagsisisi. Kaya may pagkakataon pa. Amen. Ang mga tao na wala pa sa pananampalataya, na pinapangakuan at sinisigurado ng Panginoon kung kayo mananampalataya, mananatili, magtatagumpay ay may buhay kang malanggan. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Amen. Gusto ba natin yon mga ating panahuin? Ha? Gusto niyo ba na makamtan ang pangako ng Panginoon? Ha? Pinagpapaliban pa niya yung pagparito upang hatulan ng sanlibutan. Dahil gusto niya ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon. Ha? Lahat binibigay niya ng pagkakataon, pero hindi ibig sabihin din lahat ay ano. Sa talatang ito, sinasabi, hindi niya ibig sino man ay mapahama, kundi lahat ay magsipagsisi. Yun ang gusto ng Panginoon, lahat makapagsisi. Pero kung ayaw mo, at gusto mo, yung parusa, ito ka. So, ibig sabihin ito, hindi lahat ng tao ay ano, talagang, pero ang gusto ng Diyos, lahat ay ano, makapagsisi. Kaya yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa mga tao habang siya ay ano, wala pa, sana bigyan pansin ng mga tao na wala pa sa pananampalataya para magkaroon siya rin ay mabigyan ng kasiguruhan na makakamtan niya ang pangakong buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang sabi nga sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 13, ito ang kapangakuhan ng Panginoon. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ano ba yung pangako ng Diyos na ipinangako sa atin? Bagong langit at bagong lupa. Tiyak yan na may mangyayari. Yan ang kapangakuhan na ating inaasam sa ating Panginoon. Bagong langit at bagong lupa. At sa aklat ng unang Juan sa Kapitulo 2, talatang 25, anong kapangakuhan pa ang pinagkakalab sa atin ng Panginoon? At ito ang pangako kanyang na pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So, sinabi ng Diyos ang mga bagay na ito, rest assured, ang sino man na tumanggap sa Kanya, nandun ang pananampalataya sa Kanya, ang kapangakuhan ng kaligtasan ng Kanyang kaluluwa ay Kanyang tatanggapin. Kaya mapalad tayo sapagkat tayo nakapanampalataya na. Amen? Pero wala pa rin tayong sa atin, ang pagtuturo natin, tinuturo natin sa mamanan ng pala na wala pa rin tayong katiyakan para na magpursige tayo sa pag-asam sa kasiguruhan sa kapangakuhan ng Panginoon. Amen. Dahil once sa binigyan mo yan ng, sige, okay, ligtas ka na. Sa tingin nyo, anong gagawin nyo pag sinabing ligtas na kayo? Ilahay. Okay na pala eh. Wala na trabaho. Ako naman pala yung makararating na ron eh. Sige. Ano kaya, di ba? Wala na trabaho. Magkali, spiritually, yung paniniwala natin na tayo sa pamamagitan ng ating paggawa sa pananampalataya, iyon ang bahagi para tayo ay makasupisyente sa nais ng Diyos na makita sa atin upang ibigay ang kanyang kapangakuhan, ang kasiguruhan ng kaligtasan. Kaya dapat magpatuloy tayo. Amen? Huwag tayo mag-alala. Hanggat hindi pa natin nakakamtan yung pangako na yon,
na buhay na walang hanggan, yung pangako na yon na kaligtasan ng ating kaluluwa, habang tayo nasa buhay nito, marami pa rin pangako ang Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo po ay mapala dahil tayo ay naniniguro na nandyan ang Diyos para sa atin. Amen? Amen. Ano ba ang pangako niya? Lagi natin binabasa ang Hebreo sa 13:5. Bilang mga mananampalataya, kapangakuan niya sa kanyang mga anak. Kayo ba'y nagtitiwala? Nandun ba ang inyong assurance sa pangako ito? Amen. Sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Sinabi yan ng Panginoon. Pinaniniwalaan ba natin? Amen. Amen. At nakikita natin ang katotohanan ng kanyang paniniguro na tayo ay hindi niya pababayaan. Was na ikaw ay mayroong assurance, ano ba ang natatanggap, ano ba ang nagiging kalagayan ng iyong buhay, ng iyong sarili? Mas na may assurance ka sa Panginoon, may katiyakan ka sa Panginoon. Yung salitang katiwasayan. Yung katiwasayan, parang, ano ba ibig sabihin ng katiwasayan? Hindi yung kapayapaan, hindi yung kapanatagan, ng buhay. Kaya, ang sarap na pinangahawakan mo yung yung assurance ni Lord. Bakit? May kapayapaan ka kang. Nandun ang iyong sarili na ikaw ay panatag. Hindi ka mababalisa dahil sabi nga, Pababayaan. hindi ka pababayaan eh. Huwag dumating sa atin ang kabalisahan sapagkat pagka dumating sa atin ang kabalisahan, nasabi, doon dumadating kawalan ng pananampalataya, kakauntian ng pananampalataya. Gayong ang pananampalataya ay napakalaga sa atin sapagkat nasabi nga sa unang Pedro sa unang Gis na pinatunan natin noon na ang pananampalataya dahil sa inyong pananampalataya Pedro unang Gis ba? Tungkol sa pagkaligtas na ito, unidis nga ba yun? The purpose of salvation ay yung ating purpose ng ating pananampalataya ay ang pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Di ba? 1:9. Yan. Kaya, once na tayo ay naroon sa ang pananampalataya ay matibay, malakas. Ibig sabihin, meron tayong pagkakataon doon sa pagkaligtas ng ating kaluluwa na sinigurado ng Panginoon kung ikay magtatagumpay, makakamtan mo ang kapangakuan ng buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo buhay sa buhay na ito, yung mga kapangakuan ng Panginoon, yun ang lagi natin isipin. Yung mapalad na kasiguruhan ng Panginoon, lagi mong awitin. Sapagkat doon, makikita mo na napatitibay ang iyong pananampalataya, napapayapa ang iyong kalooban sapagkat ang iniisip mo yung kaligtasang sinisigurado ng Panginoon ay yung kakamtan. At sa kanyang pagparito, tayo kakaunin niya at kakasamahin doon sa walang hanggang buhay. Kaya wala tayong gagawin habang tayo narito, kundi araw-gabi siya ating pupurihin. Hindi lang sa pag-awit. Paano ba natin mapupuri ang Panginoon? Sa ating mga gawa, sa ating mabubuting gawa, sa ating mga gawang may kagandahang loob na dapat ay pagyamanin natin. Doon natin mapupuri at mabigyan ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Kaya yung dakilang kapangakuan ng Panginoon na panghawakan natin. Yung mapalad na kasiguruhan ng ating mga kaluluwa, panghawakan natin sa Panginoon. At pagwagian natin. Amen? Amen. Praise God. Purihin ang Diyos at mapagpalang umaga sa atin.